Bakit nga ba ayaw kainin ng mga taga-Amerika ang milyong-milyong karpa, baboy at sawa sa kanilang bansa? Pwes aalamin natin ang lahat ng yan dito lamang sa Anli Kaalaman TV. Ang bansang Amerika ay naging bahay na rin ng mga invasive species na hayop at halos lahat ay may dalang purwisyo o panganib. Pero meron din namang kahinaan ng mga hayop na ito. Halimbawa na lamang ang kudzu, isa itong invasive na halaman na napapatay gamit ang uling. Ang mga Asian carp ay hindi kayang mabuhay sa tubig alat at ang sawa naman ay hindi kayang lumakad o gumapang ng malayuan. Pero sa lahat ng hayop na ito, tanging ang baboy lamang ang parang walang kahinaan. May napanood ka na ba na video tungkol sa problema ng bansang Australia dahil sa biglaang pagdami ng mga rabbit doon? Pues pagdating sa bansang Amerika, ang kanilang matinding kalaban ay walang iba kundi ang mga feral pigs. Ito yung mga wild na baboy sa kanila. At merong 5 dahilan kung bakit hindi makontrol ang populasyon ng mga baboy na ito sa bansang Amerika. Una ay dahil ang mga feral pigs na ito ay walang mga natural predator sa Amerika. Ibig sabihin walang hayop na kumakain sa mga baboy na ito kaya patuloy ang pagdami nila. Pangalawa, gaya ng mga inaalagaang baboy, ang mga feral pigs ay mabilis matuto. Ang mga patibong ng tao ay gumagana lamang sa kanila sa umpisa. Di maglalaon, matututo na sila na umiwas sa mga pain at hindi na muling mabibiktima pa. Para mas maintindihan, kaya mong lokohin ang jowa mo ng 10 beses pero ang baboy ay sa una mo lang ito maloloko. Pangatlong dahilan, hindi umuobra sa kanila ang mga bakod. Isa itong paraan na ginagamit ng mga taga-Australia sa rabbit pero hindi ito umuobra sa mga baboy. Bakit? Pwes maalam silang maghukay at hindi lang basta marunong, kundi ay napakahusay. Pang-apat ay ang mga baboy ay kayang mabuhay sa kahit na anong klima, lugar o kahit saan pa. Kumbaga pwede nating sabihin na hindi sila maselan. At ang panghuling dahilan ay ang mga baboy na ito ay nagpaparami na. Sa edad na 6 hanggang 8 buwan pa lamang, neneng-nene pa. At kaya nilang manganak ng 8 hanggang 10 na piik kada taon. Dahil sila ay nabubuhay sa loob ng 48 taon, hindi na nakakapagtaka na kaya nilang bumuo ng isang malaking batalyon ng baboy. Kahit pa ang populasyon nila ay matapyas ng hanggang 70%, kayang-kaya nilang makabawi sa loob lamang ng 2 hanggang 3 taon. Kaya paano nga ba ito lalabanan ng mga tao? Pues ayon naman sa mga sayentipiko, para maubos ang mga baboy na ito, kailangang patayin ng 60 hanggang 80% ng kanilang populasyon kada taon. Yun nga lang ang mga mangangaso ay kaya lamang pumatay ng hanggang 24% ng baboy kada taon. At marami na nga iyon, kadalasan ay mas mababa pa. Malaki ang pinsala na ginagawa ng mga baboy na ito. Nangangain sila ng mga sakahan, flower garden at sa mga golf courses. Pati na rin sa mga landfills o mga tambakan ng basura. Para sa kanila para itong isang eat all you can na restaurant. Ganito ang itsura ng mga taniman matapos daanan ng mga baboy na ito. At konti pa nga lang daw yan kung tutusin. Dahil sa paggagala nila sa Amerika, hindi lamang taniman ang nasisira nila, kundi pati na ang mga kalsada at mga infrastruktura. Nagkakalat din sila ng mga disease o sakit at namamatay din ang mga native na hayop dahil sa kanila. Mga hayop sa mga wetlands, grasslands at mga gubat. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga feral pigs ay ang pinakamapanira na invasive species sa buong planeta. Dahil lamang yan sa kakayahan nilang maghukay. Ang kanilang nguso, sungay at paa ay parang mga maliliit na bulldozer na sumisira sa mga lupa, pananim, kalsada, pati na sa pangapalaruan na golf course. Maghukay sila hanggat may naaamoy sila sa ilalim ng lupa. Sa ilang bahagi ng Amerika hindi na makapagsaka ang mga magsasaka dahil paulit-ulit lang itong dinadaanan ng mga baboy. Ang pagtatanim sa mga lupang ito ay katumbas lang ng pagsasayang ng pera at wala ring kwenta kahit ano pang pananim ang itanim mo. Gusto mo ng mani, kalimutan mo na. Gagawin lang yung tanghalian ng mga baboy. Nagpalit ka ng mais kasi akala mo mas okay. Wala silang pake. Hindi sila pihikan sa pagkain. At baka naman maisip mo na magtanim ng cotton o bulak dahil hindi ito nakakain. Aba hindi rin pwede. Dahil hinuhukay nila ito para lang malasahan ang fertilizer ng mga halaman. Wala nang maisip ng mga pananim ang mga tao na hindi sisirain ng nguso ng mga baboy na ito. Bukod sa paninira ng mga lupa, nagdadala din sila ng sakit sa mga anyong tubig dahil sa kanilang mga dumi. Alam mo naman siguro kung gaano ito kabaho. Bukod pa dyan, meron pang ibang purwisyong dala ang mga baboy na ito. Kilala silang pumapatay ng mga batang kambing at baka. Seryoso, kahit na ibang hayop ay delikado sa mga baboy na ito.
Kumakain sila ng usa, mga salamander, pati na itlog ng mga ibon. Pumapatay sila ng mga pagong at pati ng mga turkey. Pati ng mga coyote na kumakain ng mga bangkay ng hayop ay natatakot na rin sa mga baboy na ito. At hanggang sa taong 2019, naitala ang unang tao na napatay ng mga feral hogs. Papunta siya ng trabaho nang bigla siyang atakihin ng isang buong angka ng mga baboy na ito. Hindi lang sila basta naninira ng mga teritoryo, kundi nananakop at nangaagaw din sila ng lugar. Sa loob ng 100 taon, kumalat sila mula Florida hanggang Kansas, diretso sa Texas at California. Sa panahon ngayon, malapit na silang umabot sa state ng Montana. Meron nang nasa 6 hanggang 9 na milyong wild pigs na kumakalat ngayon sa 42 states ng United States. Mahirap makuha ang eksakto nilang bilang pero nagdudulot sila ng purwisyo sa mga sakahan na aabot ng $2.5 bilyong kada taon. Pero syempre, hindi sumusuko ang mga tao sa pananakop ng mga baboy na ito. Ang mga magsasaka, mga ngaso at mga may-ari ng lupa ay gumagamit ng iba't ibang teknolohiya at sandata para labanan ng mga feral hogs. Pero kahit na gumamit pa sila ng mga granada, iba't ibang uri ng baril, mga patibong at mga ilegal na lason, hindi pa rin nila ito maubos-ubos. Kaya naman sa bansang US, nag-announce na ang kanilang gobyerno na ang pagpatay sa mga baboy ay open season na. Ibig sabihin kahit anong oras o panahon, kahit pa ilan ang mapatay mo ay okay lang. Ikaw pa nga ang babayaran. Kaya naman gumagastos ang mga tao ng milyon sa mga baril, bala, vest, mga permit at iba pang sandata. At hulaan mo, hindi pa rin ito naging sapat. Lalo lamang tumalino ang mga baboy at ngayon ay aktibo na lang sila tuwing gabi. Kaya naman gagastos ka ulit para sa night goggles vision. Haha, at mukhang wala ng katapusan ito. Pero paano nga ba nag-umpisa ang pagdami ng mga baboy? Siyempre hindi naman sila basta sumulpot lang galing sa kung saan. Isa lang ang sigurado, walang ganitong uri ng baboy sa bansang US noon. Mapawartag man yan, feral pigs o pati na yung mga inaalaga ang baboy. Lahat sila ay may mga ninuno na galing sa Southeast Asia na dinala ng mga tao sa kontinente ng Amerika noong mga sinaunang araw para paramihin at magpalahi. Binebenta pa ang mga baboy na ito dati dahil sa pag-aangkat ng mga domestic na baboy noon sa ilang bahagi ng USA, syempre para ibenta sa merkado. Merong mga baboy na nakawala at mabilis na kumalat at nag-crossbreed sa mga native na baboy ng bansang US. Magmula noon dumami na ang uri ng wild pigs na siyang problema ngayon sa mga mamamayan doon. At ang mas nakakagulat, tanging ang mga baboy lamang ang lumalaki ang populasyon dahil sa paghahunting. Isipin mo na lang to. Ilang beses nang nagbigay ng utos ang gobyerno sa mga mamamayan ng pagpatay sa mga wild pigs kapalit ang ilang dolyar, pero sa hindi mapaliwanag na kadahilanan, patuloy pa rin ang pagdami ng mga wild pigs. Paano kaya ito nangyari? Pwes, sinadya lang naman ng ilang mga tao ang pagpaparami ng ibang lahi ng baboy para sa binabayad sa kanila. Dati sa 11 counties lang ng US makikita ang mga wild pigs, pero ngayon kumakalat na sila sa 70 counties ng bansa. Kaya paano mareresolba ang problema? Kaya pa kaya itong solusyonan? Pues ayon sa mga eksperto ang pag-ubos sa mga baboy na ito ay dapat pag-aralan ng mabuti dahil kung hindi, magdadala lang ito ng mas malaking problema sa bansa nila. Pero bakit nga kaya hindi nila kinakain ang mga baboy na ito? Maraming karne ang makukuha nila panigurado. Pues meron itong dalang malaking panganib. Nasa 24 na sakit ang maaari mong makuha sa mga baboy na ito at hindi rin sapat na lutuin ng mabuti ang karne dahil yung ibang disease o sakit ay maaari mo nang makuha sa oras pa lang ng pagkatay mo dito. At ayon din sa ibang tao, hindi rin kaaya-aya ang lasa ng karne ng mga wild pigs na ito. Tila ba nagbago na? Bukod pa dyan ang pagpatay sa mga baboy na ito at pagtatransport ng kanilang mga bangkay ay sadyang napakahirap at napakagastos. Walang kikita dito. Magpapasok ka ng maraming tao at operator para matapos ang trabaho at sa huli ay hindi rin sila magtatagumpay. Mananalo pa rin ang sangkababuyan. At ito pa, hindi lang baboy ang problema ng mga taga-US pagdating sa mga invasive species. May isang uri ng hayop na nagbabanta ng paninira sa kanilang mga palaisdaan, ilog at mga lawa. Kakailanganin mo nga magsuot ng helmet para lamang manghuli ng hayop na ito kahit na wala itong mahabang kuko at mga pangil. Sila ang mga Asian carp. Ilang uri ng mga isdang ito ay ini-import sa Amerika at nakatakas sa mga tao. Siyempre sa mga ilog ito pupunta. 2 dekada lang ang lumipas at kumalat na ang mga karpa na ito sa mga lawa at ilog ng United States.
Ayon sa mga eksperto, ang maliit na problema noon sa mga invasive species ay siguradong lalaki pagdating ng panahon at walang magagawa ang mga tao pagdating sa bagay na ito. Ginamit kasi nila ang mga karpang ito bilang panglinis ng kanilang mga ilog at mga lawa. Napahanga sila dahil sa bilis kumain ng mga isdang ito ng mga algae na siyang nagdudulot ng pagkamatay ng mga native na isda. Bukod pa dyan, napapansin din nila na kumakain ang mga isdang ito ng mga dumi ng tao sa mga catch basin. Kaya naman ang mga inosenteng karpa ay dinala sa US taong 1960 at 1970 para sa isang magandang dahilan. Pero syempre nangyari ang hindi inaasahan. Nakakawala ang mga isda tuwing panahon ng mga tag-ulan o kaya ay dahil sa baha. At dahil nga nasa ilog at mga lawa na sila, mabilis na dumami ang mga karpang ito dahil marami din silang gumawa ng itlog. Ang ilang uri ng karpa ay umaabot sa timbang na 50 kilo at kumakain sila ng mga plankton na para bang wala ng bukas. Ang dahilan kung bakit matakaw ang mga karpang ito ay dahil mahina ang panunaw ng mga isdang ito. Kaya naman kailangan nilang kumain ng kumain para lamang makakuha ng sapat na enerhiya. Dahil nga sa sobrang takaw ng mga isdang ito, nauubusan ng pagkain ng ibang uri ng hayop sa lawa o ilog, kaya naman unti-unti ding nauubos ang mga native na hayop sa bansang US. Kakaunti din ang mga natural predator ng mga karpang ito. Dahil sa laki ng mga isdang ito, iniiwasan na lang talaga sila ng iba pang posibleng kakain sa kanila. Umabot lang sila sa laki na 12 pulgada, aayawan na sila ng ibang hayop sa ilog. At ito pa, isipin mo, ang isang karpa ay nangingitlog na aabot sa 1.9 milyong itlog sa loob lamang ng isang taon. Ang lagayan na ito ay naglalaman ng 3,000 baby na Asian carp. Sinalok lang ito gamit ang plankton net. Dito naman ay 100 baby na native na isda sa Amerika. Kita mo ang diferensya? 3,000 kumpara sa 100. Pero nasa 1 hanggang 3% lang naman sa mga itlog nito ang umaabot hanggang sa pagtanda. Pero marami pa rin ito kumpara sa ibang uri ng isda. Kaya naman kailangan talagang labanan ang pagdami ng mga karpang ito. Mahirap din silang hulihin lalo na tuwing summer. Dahil kilala ito na kayang tumalon nang aabot ng 10 talampakan. Kaya nga naka-helmet yung mga tao kanina. Para kang sinapa kapag tinamaan ka nito. Pero bakit kaya hindi nila kainin ang mga karpang ito? Pues sinubukan na rin yan ng mga eksperto. Marami nang pinaggamitan ng mga isdang ito. Ginagawa silang mga fertilizer at mga pet foods. Bakit? Wala ka kasing makukuhang laman sa mga karpang ito. Malalaki kasi ang kanilang mga buto. Kaya hindi ka aya-aya para sa mga tao. Pero tingin ko sa Amerika lang. Dalhin mo yan sa Pilipinas. Big head ang tawag dyan. Kaya naman ginagamitan nila ito ng mincement process o dinudurog nila ito para gawing mga sausage, meatloaf at iba pang mga frozen foods. Pero minsan may buto pa rin napapasama at ayaw ng tao ang ganon. Kaya naman para sa kanila, ang karpa ay hindi pangmasa. Taong 1980, isa na namang uri ng hayop ang naging invasive species sa bansang Amerika. Sa Everglades ng Florida, nagsimulang dumami ang mga Burmese python. Ang mga ahas na ito ay umahaba ng hanggang 20 talampakan. Halos inubos nila ang mga mammal sa state ng Florida at walang nakakaalam ng eksaktong bilang ng mga ahas na ito hanggang ngayon. Makita mo pa lang ang lugar na ito, siguradong mahihirapan ka ng maghanap ng ahas dito. Native sila sa Southeast Asia. Ang mga sawang ito ay dinala sa United States para gawing mga pet. Pero dahil nga umaabot sila ng 20 talampakan, wala ka nang maiisip kundi pakawalan ito sa gubat, gaya ng ginawa ng maraming tao. Pero merong isang malaking pangyayari ang maaaring masisi sa problemang ito. Taong 1992, sinira ng bagyong Andrew ang isang python breeding facility at libu-libong ahas ang nakawala sa kalapit ng mga swamps. Dahil ang babaeng sawa ay umiitlog ng nasa 50 kada taon at dahil wala ring hayop ang kumakain sa mga higanting ito, mabilis na dumami ang kanilang populasyon. Ang mga swamps din ay may mga katamtamang temperatura at may maraming maliliit na pagkain, kaya perpektong-perpekto ito para sa mga sawa. Ayon sa isang pag-aaral, ang populasyon ng mga raccoon, bobcats at mga possum ay bumaba ng higit sa 70% magmula nang dumami ang mga sawa sa lugar na ito. Hindi lamang yan, ang tinamaan ng matindi ay ang mga rabbit at mga fox na halos malapit nang ma-extinct sa lugar. Taong 2010, pinagbawal na ng gobyerno ang pagpet sa mga sawa at isa-isa nila itong hinuli mula sa mga kagubatan. Nakahuli naman sila ng 4,000 sawa pero parang patak lang yon sa dagat.
Ang paghuli sa mga sawa ay isang mabagal na proseso dahil mahirap silang makita at mahuli. Dagdag pa dyan ay problema pa kung saan ilalagay ang mga ahas na ito. Siyempre maaaring ibenta ang balat ng mga sawa, pero anong gagawin mo sa karne? Hindi kasi rekomendado na kainin ang mga sawa na galing sa Everglade dahil meron itong taglay na mercury sa katawan. Bukod pa dyan, hindi basta-basta ang mga ahas na ito. Dahil kahit na wala silang venom o lason, kaya nilang pumatay ng mga tao gamit lang ang kanilang katawan. Alam mo naman siguro yung palabas na anaconda. Kapag patuloy na dumami ang mga sawang ito sa Florida at hindi na nagawa ng paraan, wala nang matitirang hayop sa kanilang gubat, kundi puro ahas na lang. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa pagsubaybay.